Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers. It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. To everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Isang mainit na Friday morning at maliwanag na after such a long week ng mga makulimlim na langit. Ngayon tapos, kita ng araw, di ba? Tapos hindi na kailangan ng jacket. Kailangan na ulit ng sunblock at payo. Yes. So, we're welcoming this day with another hour of only the hottest and latest trending topics which we will make relevant on Student YO Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. And as usual, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. At dahil nga sobrang lalim ng mga diskusyon natin dito sa Student YO Universe, hindi naman pwedeng walang basehan ng ating mga diskusyon every week, diba? Ngayon malalaman natin kung paano nga ba natin nakukuha itong 5 na to out of hundreds. Wow, hundreds talaga. Na nangyayari sa isang linggo ng mga trending topics. Kaya naman alamin na natin kung paano nga ba namin nakukuha ang mga ito. On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice. At ayan nga, dahil sobrang active natin online sa mga different social networking sites, hindi pwedeng hindi nyo kami makakausap sa mga social networking sites na to. Saan ba tayo nila pwedeng kausapin? Pwede nyo hanapin ang ating official Facebook page. That's www.facebook.com/studentyouniverse. And pwede nyo rin i-tweet ang inyong comments about the program sa aming Twitter account. That's www.twitter.com/SYOuniverse. At ayan na nga, pwede na nating simulan ang diskusyon sa araw na ito. And with that, nagbabalik ang isa sa ating mga matunog na pangalan noong nakaraang taon. Welcome back. Ito na ang ating Number 5. Number 5. At number 5, Justin Bieber gets arrested for actually multiple charges ata yung nangyari. So, ang nangyari noong sa Miami, Justin Bieber was charged with drunk driving, resisting arrest, and driving without a valid license. Pagkatapos nila siyang nakitang nagda-drag racing or yung sa out on the streets to Ito ba yung parang, ewan ko pareho ba yung drag racing sa mga drifting or hindi I'm naman? not sure. That was the idea I had in my mind. Pero ayun, anyway, it's racing and it's not, any form should not be done. Yes. So, the Miami Beach police said that Bieber, 19, was booked into a Miami jail pagkatapos niyang ma-fail ang isang sobriety test. Nakita daw nila si Justin Bieber na nagdadrive ng isang yellow Lamborghini, parang isang, look at me, in a race against a red Ferrari in a residential area of Miami Beach. Tapos, ang speed nila ay about 55 to 60 miles per hour in a 30 miles per hour zone. Grabe. Sobrang lampas na sila sa speed limit dun sa Miami Beach. Tapos halos doble ng speed actually, limit. sa ibang states, I'm not sure if this also applies to Miami or other parts of Florida, but in some states, they give you a leeway of up to 7 miles per hour. So, siguro kung nag-37 miles per baka hour. pasok pa. Pero ito talagang grabe. This incident marks the first time that he has been arrested. Yes. Kahit na Totoo pagkatapos yan. ng sobrang dami niyang beses na ang dami niyang kaguluhang pinasok na yung graffiti. Yung Tapos sa Great Wall of China. nagpo-board siya sa Great Wall of China. Ano pa ba? Sobrang dami. Ang dami. Last year, diba? Talagang napag-usapan natin si Justin Bieber ng bonggang-bongga. Tapos, he is under investigation nung tungkol dun sa allegations ng pagbabato ng itlog dun sa neighbor niya sa California na actually nauna pa to sa incident ng drag racing sa Miami pero hindi wasn't arrested for that. And
it's curious, it's interesting kasi hindi naman masasabing juvenile delinquency kaya siya hindi na-arrest kasi he has been legal for a few years, diba? Diba sabi nga dito sa natin, sa ating report, 19 years old na si Justin Bieber. Pero kung iisipin mo, diba, parang masyado pang bata yon for a person to be truly arrested. Kasi diba sabi nga na ito yung first time na nahuli talaga si Justin Bieber for something illegal, diba? Tapos, it's interesting na talagang nangyari tong arrest na to right after he announced his retirement. Na nung wala pang hints na siya ay titigil na sa pagre-record ng music at pagre-release ng albums, people just discussed this. Walang action talagang nangyayari. Pero ngayon na he's out of the business, or so he says, andun na yung legal action. So, ano bang implications nito, diba? Tungkol sa fame and stuff. Actually, kwento ko lang, no? Kaninang umaga, pagkagising ko Twitter agad, meron akong fina-follow na believer siya. And then, meron siyang tinweet na hashtag na we will support you, Justin Bieber. So parang sabi ko, wow, parang after ng mga bagay na ginawa ni Justin Bieber, specifically ito nga, driving under the influence, parang yung believers niya, parang hindi ko alam pero sinusuportahan pa rin nila yung idol nila na kahit na may ginawang something bad, ganun, andun pa rin sila to support him. Ikaw? Siguro parang nagiging I don't know if it can be classified as cult following kasi 'di ba yung cult following in media context parang hindi siya masyadong naging patok at first pero parang nag-grow lang yung fan base. Pero ang nangyayari kasi dito ngayon kay Justin Bieber is he is retiring young and he and he was famous when his career was still going on. Pero ngayon parang there is still growth ng fan base niya kasi his fans are also still young. So pareho silang bata. So there's a lot to look forward to kahit na sabihing retired na si Justin Bieber kasi he is etched into the consciousness of these fans. At saka kung iisipin mo, 'di ba, ito ngang fans niya yung mga so nga sinabi mo, mga teenagers pa. And ito yung formation nila years, 'di ba? Na kung meron silang in-idolize, for sure parang susuportahan nila ito hanggang lumaki sila. And specifically kay Justin Bieber, hindi lang naman siya hindi lang naman siya artist, 'di ba? Parang pwede natin siya i-consider as a brand na, 'di ba? Like kapag yung name niya lang masabi, sobrang nag-freak out na yung mga fans niya. Tapos, bukod yung dun sa pagiging brand niya is he has done a lot of things din outside of his domain. Musical career. Na yung he has done humanitarian work. Kaya siguro, ito yung isang nagtatakpa sa mga fans niya kahit na, kasi siguro, your career is something you can quit. Pero, charity work, well, unless siguro ito talaga yung profession mo. Pero you can't really stop charity work because one way or another, you still want to help people or you still end up helping people. Oo nga, bakit ka naman titigil sa pagtulong? Hindi naman porket tumigil ka sa iyong job or sa iyong career, titigil ka na sa pagtulong, 'di ba? It's an act that you should always do every day, 'di ba? That's true. Pero I'm not sure naman na parang magiging parang figure siya in philanthropy. Pero we'll see what happens now that kasi iba na yung context nito na this is not only is this the first time na he has been arrested, pero this is the first time that he will be facing an issue after his retirement. So baka iba na yung proceedings. Pero ayun, update naman, he was released from custody after posting a $2,500 bail on the same day. So nagutom ako sa 2,500. Maraming pagkain mabibili niya. Sorry naman. Pero anyway, ngayong ating nahimay na ang number 5 topic, pwede natin itong sundan ng ating pang-apat na topic. Pero, do you think this will be the last time we'll be talking about Justin Bieber? Kasi ako, I don't think so. Ako din, feeling ko. Kahit kahit napilitin nating iwasan, itong si Justin Bieber ay buzzmaker talaga. Pero iwasan na muna natin siya for now. Kasi ito na ang ating number 4.
At ang Kakanta ating... na yan. Pipigilan ka. Okay. Okay. Ang ating number 4 ay ang different versions ng song na Frozen. ng song na Let It Go from the Disney movie Frozen. Ayan, nag-release nga ang Disney ng multilingual version ng hit song ng Frozen na Let It Go with 25 different languages. Ang dami, grabe. Tapos naka-flash pa sa screen kung ano yung language yun eh. Hindi ko pa napapanood yung video eh. Ako pero, kagabi ko lang napanood. Maraming salamat kay classmate Alfred. Ayun. Nagbigay ng link. Ayun, sabi nga ng mga nagko-comment about the song, hindi daw ito nag-sound na choppy or disjointed kasi nga 'di ba iba't ibang language yung ginamit. So paano mag-iiba yung flow, mag-iiba yung rhythm, pero hindi daw napansin niya ng mga listeners nito. Tsaka consistent din yung quality ng boses, 'di ba? Okay. Na parang tas may mga tao na nahihirapan sa pag-adapt sa ibang language kung paano nila sasabihin. Like for example, yung mga Amerikano nahihirapan sila sa sa language natin kasi yung language nila is stress-timed na hindi nagbabago yung rhythm kahit na dumami pa yung syllables, samantalang tayo kung sa madaling salita kung anong sulat yun ang bigkas. So the more syllables you have, the longer it will take to say the word. Kaya ganun, yung mga Americano, they tend to gloss over. Pero anyway, enough of that lesson. Anyway, ayan, ang song na to ay fini-feature ang iba't ibang languages nga like English, French, German, Dutch, Mandarin, Swedish, Japanese, Latin American, Spanish, Polish, Hungarian. Gusto niyo ba ituloy ko pa to? Castilian, Spanish, Catalan, Italian, Korean, Serbian, Cantonese, Portuguese, Bahasa, Malaysia, Russian, Danish, Bulgarian, Norwegian, Thai, Canadian, French, and Flemish. Ang dami. Oo, ililibre sana kita ng pagka-imami kung nasabi mo yung lahat ng di humihinga. Grabe, medyo may pagka-tongue twister nga eh. Okay. Ayun, so ayun, yung lahat ng languages na yun ay nag-fit to translate the song Let It Go sa iba't ibang languages nga. Ayun. Sabi dito ay mayroon pang iba-ibang songs na na-feature doon sa video na yon. Dahil part ito ng Frozen Deluxe album na may 7 songs additional na hindi nasama sa movie. Exciting, no? Actually, narinig ko yung ibang kanta dito, pero yung mga narinig ko lang ay yung demo versions, hindi yung mga final. Okay. So, ewan ko kung re-record din nila with the artists mismo. Sabi dito hindi daw yung cast mismo yung thought so. yung nag-record ng song. Ito ay ni-record ng songwriters na Filipino-American na si Robert Lopez and ang kanyang asawa na si Kristen Anderson Lopez. Sila yung nag-record at hindi yung cast ng Frozen mismo. I see. So, yung ibang songs ay yung mga You Are You na ni-replace ng Love is an Open Door. Familiar ka ba dito? So, yes. Parang, let's put it in a context that you, especially you, and some of our other classmates might be familiar with. Para siyang Little Things ng One Direction na ine-enumerate yung mga imperfections ni Anna and then bawi sa chorus. Ay, okay. Yun pala yun. Sana nag-gets na ating mga ka-universe, Kasi parang ako dito nag-freak out na. Charot. Meron pa yung Life's Too Short naman na pinalitan ng second version na First Time in Forever. And then second time na siya in Forever. And then, yung last naman ay fini-feature yung younger versions ni Elsa and Anna na We Know Better. Yun di ko napakinggan. Ayun. So, dahil nga sa success ng Frozen at ng soundtrack nito, ay na-nominate ang Let It Go para sa isang Oscar na Best Original Song. So, it's interesting now from production to finish, sobrang lalim ng diversity na cultural diversity na nangyari dito because this is a Disney movie na bale produced in the States, in North America, and a bit of Europe din. Kasi, andun yung research nila. And the song was written by a Phil-Am. And then, ito, in the end, sinishare ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo yung love nila for this film. Oo nga Sama na tayo. Parang doon mo mapapansin na parang wala na talagang division, diba? Na parang, diba, sinasabi nga na music is an international language. Yes. And dito, parang ito yung proof na totoo na international language talaga kasi nga na-translate nila into 25 different languages. Yeah, pero siguro kaya din ganun yung order ng languages dito. This isn't a random order. Kasi bukod sa siguro yung ibang mga lines kapag for example, yung Japanese nilagay mo sa
Catalan. I'm not sure if this is what's going to happen, pero mabibitin yung line or baka sumobra. So, sinakto nila sa rhythm. Tapos, isa pa yung in-apply din nila dito yung Sapir-Whorf hypothesis, which states na the number of words in layman's terms na to, para walang magalit. Layman's terms ito na mas maraming words for a thing or an idea in a language kapag it matters to the culture. Like sa mga Eskimo, they have over 150 words for ice. Ang dami. Samantalang tayo, ice lang, ice, or yellow, yun. Grabe, 150. Tapos, di ba, sabi pa dito, parang makikita natin na yung mga songs na tina-translate into other languages, hindi lang siya para ma-cater yung ibang languages, yung ibang nationalities. Pero, makikita mo rin na makikita mo rin yung genius thinking behind it, 'di ba? Yeah. Tulad nga ng sinabi mo, hindi lang pwede pagdugtong-dugtongin itong mga languages na to. Oo, na talagang it's our own blend. Parang sa rice lang na nabanggit ng ating mga classmate dito sa studio. Hi guys. Yun, ang rice para sa atin ay ice para sa mga Eskimo na ang dami nating salita para sa kanin, bigas, palay. Samantalang sa yan. English, one more or less. Yun. Pero whatever the language, we're enjoying the song and we're enjoying the message. Yes. Kasi sobrang ganda naman talaga na Let It Go. Totoo yan. Kung less specific lang siya, siguro pwede siyang graduate song Oo nga. Diba? Kaso, baka pag ginanta siya graduation song, parang The Cold Never Bothered Me Anyway. Parang, hindi talaga pumasok sa graduation theme, Wala, hindi completely. Pero anyway, maraming salamat sa ating mga classmates na tumutok dito sa ating first segment ngayong umaga. Sa aming pagbabalik ay pag-uusapan natin ang medyo technological aspect ng pop culture this week. And ito is hindi na to bagong topic, plagiarism na naman. Nako. And ito isang popular topic itong nakasuhan ng plagiarism. So wag kayong aalis mga classmates dahil magbabalik ang Student YO Universe. Student YO Universe. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Alright mga classmates, welcome back muli dito sa hottest pop culture program on radio. Ito ang Student YO Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. At kanina sa ating first segment ay napag-usapan natin si Justin Bieber at ang mga kanta sa Frozen. Yes. Lalo na ang Let It Go na pagkaganda-ganda. Ngayon, for number 3, we're going to the technological side of pop culture this week. Ito na ang number 3. Number 3. At number 3 ay ang most common or worst passwords of 2013. Ngayon, hindi naman ito masyado late, no? Kasi parang third week na ng 2014. Pero kasi kaka-release na nung article or nung study na nag-release nitong 25 passwords na sobrang mali or sobrang common nitong 2013. Tignan natin kung may ginagamit tayo dyan. Oh my gosh. Okay, game. Ito na. So, ang Huffington Post, ang nag-release according to our article, Huffington Post ay nag-release ang isang Splash Data, a Los Gatos, California-based security app producer ng annual list or ranking ng most common and therefore worst passwords na ginagamit sa internet na hindi pa rin maintindihan ng mga users na ngayong 2014 or 2013 kailangan mas maging mahigpit tayo sa ating mga passwords. Napapansin ko yung ibang mga password dito sa listahan matagal nang nasa mga worst passwords list. Parang hindi na natuto yung mga tao. Oo. Parang hindi nila na-feel na parang lalo nang parang dumadami yung tao. So, syempre, yung mga dating akala nyo hindi na common, common na ngayon. Ay, siguro. O nga, no? Kala ko marami na talagang hindi natuto. Hindi mag-move on. Ayan. So, last year, ang nanguna ay ang password. Ang labo. Sobrang tagal na rin ng joke na yan Anong password mo? Password? Oh, okay. At ngayon, ang bumalik sa pagiging top place ay ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na password. Wait lang, hindi ba bawal itong ginagawa natin? Kasi sinasabi natin yung passwords nila. Oh my God. Swertihan na lang kung sino. Pag nabanggit namin, sorry po. Char.
Isa pa sa mga, puyok talaga. Isa pa sa mga, ilan pa sa mga common passwords ay ang password na I love you. Ay, very hugot ito. Kasi, dun lang daw sila may opportunity sabihin, wow! Ayan, nasasanay na ating mga ka-universe ng aga-aga ay may hugot tayo. Sorry guys, love you. At ang isa pa ay ang password na QWERTY. Sabagay, madali naman talaga i-type ang QWERTY. At yung huli pa ay very, very nursery, ang ABC123. I love it. Tapos yung iba naman na gumagawa ng password sa kanilang mga specific accounts or software accounts. For example, Photoshop. Ang password nila sa account nila ay Photoshop. So parang may variation naman kasi 'di ba isa pa sa mga problema ng mga gumagawa ng passwords they use the same password for everything. Pero ito naman iba-ibang passwords pero relevant dun sa account. Dun sa account. Mahirap 'yan. So kunyari, meron kang movie maker, password mo movie maker. Hindi ko nga alam kung gumagawa ng account sa ano. Anyway, sabi ng CEO ng Splash Data na si Morgan Slane, sabi niya, another interesting aspect of this year's list is that more short numerical passwords showed up even though websites are starting to enforce stronger password policies. Ganun na tayo involved sa ating online universe na parang, alam mo yun, parang makapasok lang. Oo, parang sige na nga, kailangan ko ng account dito quick. So, kailangan ko ng quick password. Ito na. Ako ang ginagawa ko pag may ganyan na kailangan kong gumawa ng bagong account, I check first if there's an option to sign up with another social networking account. Para hindi na, paiba-iba. No extra maintenance. Yes. Pero alam mo ba, classmate Nina at mga ka-universe, sabi dito, kapag daw gagawa ka ng multiple accounts sa iba't ibang social networking sites, siguraduhin mo na hindi same password yung gagamitin mo. Kasi nga, for example, kapag na-hack ka kunyari sa Facebook, kung same yun sa Twitter mo, baka ma-hack din yung Twitter mo. Yes, that's true. Ayan. So, gusto niyo pa malaman yung ibang list ng worst passwords for 2013. Ito. Sige, banggitin natin yung top 10. Okay. Top 10. Tapos yung the rest, ipopost na lang natin sa Facebook. Oo. Okay, ang number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At number 2, password. At number 3, may pinahaba konti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At number 4 ay QWERTY. At number 5 ay ABC 1, 2, 3. At number 6 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number 7 ay ilan 1 to? 6 na 1. 1, 1, 1, 1, 1. At parang number delivery hotline lang. At number 8 ay ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 9 ang I love you. And number 10 ang Adobe 1, 2, 3. Grabe lang yung talagang wala nang maisip yung mga tao ng bagong password. Ngayon, ano kayang kayang reason kung bakit nila ginagawa to? Like, 'di ba alam naman natin na tayo ngayon very involved sa ating mga social networking sites. I mean, does it say something na itong mga common passwords na to parang does it reflect how involved we are sa ating mga social networking sites? I don't know. I think this theory might be far-fetched. Pero parang naiisip ko na yung the greater our involvement with social networking sites, parang nalilesen ng onting-onti sa for the average person, ang creativity. Kasi yung, 'di ba, for example, sa social, pag nasa mundo tayo ng internet, almost everything is just one click away na parang onting-onti na lang yung pinaghihirapan natin talaga. So parang hindi na exercise yung critical thinking or creative thinking natin. Kaya nagre-reflect sa mga password natin na paulit-ulit lang. Oo nga Parang makikita mo dito na yung mga tao, tulad nga sinabi mo kanina, na parang lang makapasok sa isang social networking site, parang 1, 2, 3, 4, 5 lang, ganon. Kailangan na nila gumawa ng account agad, ito yung gagamitin nila. Na parang matatanong natin sa sarili natin na may desire ba tayo to secure our accounts at all? Kasi parang yung we share something with so many people na parang pinapahalagahan ba natin? Parang, example, yung jowa mo kung wapakils ka na may kabit siya, pinapahalagahan mo ba talaga siya? Sinesecure mo ba talaga siya? Oh my God. May hugot na. Pero, pero ito yung isa pang interesting thing na napansin ko sa article. This article about account security in the form of passwords was created by
a producer of security apps. Ay. So parang alam mo yung conspiracy theory na yung mga virus companies ay gumagawa rin ng virus. Para mabenta yung antivirus nila. So one has to wonder if they had an ulterior motive in making this list, diba? Oo nga. Pero, ulterior motive or not, it's very helpful na naglabas sila ng ganitong listahan. Pero it would be even more helpful kung nakikinig tayo sa kanila. Oo. Sana naman po, di ba, pang ilang taon na to na mayroon tayong annual list ng common passwords. Sana baguhin na natin yung ating mga usual passwords, di ba? Para maiwasan yung pag-hack sa ating mga social networking accounts. So, pwede na tayo sigurong mag-move on from our number 3 to our number 2 topic. Something that we have also seen several times in the past couple of years. Ito na ang number 2. At sobrang ironic pa nitong number 2 natin kasi ang nakasuhan ng plagiarism ay ang TV show na New Girl. So, New Girl, not new idea. So, screenwriters Stephanie Counts and Shari Gold sued the creators of New Girl na pinapalabas sa American TV sets. Ang mga creators na ito na kanilang kinasuhan ay sina Elizabeth Merriweather, William Morris, Endeavor Entertainment LLC executive producer Peter Chernin, executive producer Jacob Kasdan, and 21st Century Fox Incorporated Counts and Gold filed a lawsuit for plagiarism and claimed that they are the true creators of the said show. Okay. Parang let it go lang kanina na hindi ko ma-distinguish dito which is which. Nakakaloka. So, ayun. Ang title ng show na kinopy daw ng New Girl ay Square One. It's about a girl who's moving into a new bachelor home pad, with 3 men. Na pinitch pa nila yung pilot episode dun presumably sa California. Pero hindi naman, wala silang nakuhang closed deal. And then, New Girl was released in 2011. Tapos, 2011 pa actually nag-start ang pursuit paglaban, nila Counts and Gold for justice, fighting for their intellectual Kasi property. nga sinasabi nila na kinopya daw ng New Girl yung concept and idea behind Square One. So, ano ba yung mga similarities na meron between the two shows? Ayan, mga ka-universal na kanina, familiar ba kayo sa New Girl? I've heard of it pero I haven't really gotten into it because memory problem sa computer. Nalulungkot ako, wala akong ma-download. So, sige, isa-isahin natin. Okay. Sabi dito, ang similarities between New Girl and Square One ay ito. Una ay ang both protagonists are awkward, quirky women around the age of 30. Sa New Girl, ang bida ay si, anong pangalan nito? Wait lang, sorry. Okay, teka, tutulungan. Si Zooey Deschanel. I got okay. the name. Zooey Deschanel, na ang role niya nga ay isang quirky girl na around the age of 30s or binabaan natin nila konti sa New Girl, around 20s, ganyan. Pero ito siya, awkward and quirky girl. So, ewan natin kung ganito talaga sa Square One. Yeah, well, let's see kung ano pa yung ibang similarities. Kasi, quite honestly, sobrang uso na ng pagkakaroon ng awkward, quirky female character. Not just in these media texts, pero in real life, na parang ito yung mga pumapatok na personalities. Tignan mo sila, Jennifer Lawrence, si Jenna Malone, lahat sila mga, medyo quirky sila. Yes. Kasi parang doon tayo nakaka-relate, no? Anyway, susunod naman ay ang the name of the protagonist's unfaithful view in each work is Spencer. Ayun, so ito nga, yung bida sa New Girl, meron siyang boyfriend na nag-cheat sa kanya na ang pangalan ay Spencer. Sa Square One din daw ay Spencer din. The moral lesson is to stay away from guys named Spencer. Yun pala yung lesson dito. Tapos, the plot of both works revolves around the protagonist moving in with 3 guys. Ganon din nangyari sa New Girl. Tapos, sabi dito, the 3 new guy roommates in each work have identical personality traits. Sa New Girl nga, nagkakasundo itong 3 characters na to, na parang lahat sila rowdy, parang alam mo yan, yung personality ng talaga, ng isang guy. And then,
Yung last naman, the best friend in each work is named CC or has the initials capital C, capital C. I don't see anything bad about CC, lalo na sa March na magkakaroon ng College Collision 7, ang Reactivate, also known as CC7. So, wag tayong magalit sa CC. I love the segue. CC is love. Yes, I Let's love the segue. on. Perfect. Balik tayo sa trending topic. Ayan, sabi nga ni Counts and Gold, sabi niya, itong mga similarities na to, sobrang liliit lang, pero kung pagsasama-samahin mo, it's actually worth to something. Nasabi niya, hindi na magagawang pagtakpan pa. Oo, siguro kung isa or dalawa lang dito yung magkatulad, coincidence lang, pero hindi. Sabi nga ni Counts and Gold, they demand for monetary compensation, credit for the show, and demanded to cut off ng mga further shootings or taping or filming and distribution nitong New Girl. Grabe. So parang ipapastop na nila. Currently ay nasa season 2. Updated din. Hindi sila pumayag sa $10,000 settlement from Fox. Yes, allegedly. Tas at first, siguro pwede sana nating i-apply ang teorya ng intertextuality dito na coined in 1966 by post-structuralist Julia Kristeva na ang intertextuality, it's a theory na parang one text is shaped in meaning by another. For example, The Lion King 2, yung love story nila Kovu and Kiara, it's like Romeo and Juliet. Actually, yung Lion King trilogy parang all inspired by Shakespeare's work. Ay, astig. So parang, di ba, animals, tas na-inspire ng Shakespeare novels. So, ayun, yung parang hindi siya considered as plagiarism. Siguro kasi naging public domain na yung works ni Shakespeare. Pero ito kasi sobrang recent at sobrang may connection pa talaga yung creators, kaya siguro nagkakaproblema. Pero di ba pwede rin natin tignan yung concept ng adaptation? Di ba mayroong mga TV series, for example, dati yung Gossip Girl, ay inadapt siya from a book by an author, nakalimutan ko, na ayun, hindi naman siya consider as plagiarism kasi nga, they cited the author, they cited the source. And they probably bought the rights. Ayun, Pero ito parang there was a bit of under the table negotiation happening. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit may nakakagulat na may ganito pa kasi considering how much better the quality is ng mga TV shows doon kumpara siguro sa mga ibang bansa na talagang may recycled plots. For example, sa Pilipinas, laging may rich guy and poor girl na nagiging katulong or classmate or kakilala ni guy, tapos magkakaroon ng kidnapan ng baril, magkakapalitan sila ng anak. Tapos, in the end, kung sinong unang pinakitang magkasama sa trailer, sila pa rin sa huli. Ayan. Tinuruan lang naman tayo ni classmate Nina ng mga ka-universe ng usual plot for the Filipino soap operas. Hanapin natin yan. Pero, we're looking forward siguro to the resolution of this conflict. Kasi, sayang naman, cute din naman yung concept ng New Girl and several other works na siguro kapag nagkataong yun pala galing din sila from other sources, ano na lang mararamdaman natin. So maraming salamat muli dahil natutukan nyo ang second segment ng Student YO Universe for the day. Sa ating pagbabalik ay balik tayo sa isang controversial muling topic. Sobra, Pero wag muna kayong aalis dahil magbabalik ang Student YO Universe. Student YO Universe. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Alright, mga classmates, ngayong Friday morning, welcome back dito sa Student YO Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. At bago tayo dumiretso sa ating number 1 trending topic for this week, ay maaari muna nating daanan ang mga napag-usapan natin earlier this morning. Starting with number 5, Justin Bieber gets arrested for multiple charges. At number 4 ay ang multilingual versions ng song na Let It Go from the movie Frozen. At number 3, the top 25 ata. 24 ba? 25? 25. Okay, 25 most common or worst passwords for 2013. At ang ating number 2 na napag-usapan lamang kanina ay ang New Girl sued for plagiarism.
And for number 1, medyo about cultural differences and race na naman ito. Sakto-sakto kaninang umaga nagbabasa tungkol sa Ayun, baka may masabi ka mamaya mga concepts. So, wag na natin patagalin pa. Ito ang Number 1. Number 1, Garage Magazine's EIC, nasuba sila. Pero Garage accused of racism sa isang editorial. Yes. The online magazine Buro 247 has published a story about Dasha Zhukova, ang Russian editor-in-chief ng Garage Magazine na sitting on top of an artwork. Ayun. Nasama siya sa editorial, pero it wasn't necessarily spearheaded by her. She was sitting on top of an artwork na ginawa ni British pop artist Alan Jones at isa itong chair na designed to look like a half-naked black woman. Nakita mo ba yung photo, classmate Nina? I haven't seen it yet. Actually, nakita ko siya and mga ka-universe ang first reaction ko nang nakita ko yung photo parang napanganga talaga ako. Oh my God. Ngayon, pinapakita sa amin ngayon dito sa studio ang photo. Mostly for my quote-unquote benefit. And truly, sa mga classmates nating hindi pa nakakita nito, I am horrified. Yes, grabe. Nakakagulat yung picture. Akala ko parang medyo abstract pa siya pero grabe talaga yung there is no denying what this artwork is about, what it features. Yes. Where, I mean, let's not be quick to judge kasi apparently may explanation pa itong anong sabi nila? Artwork na to Okay. Ayon sa kanila, the art is actually one of a series that reinterprets art historical works from artist Alan Jones na siya ang gumawa ng upuan nito at isa itong commentary on gender and racist topics. So wait, so gusto niya ba na magkaroon ng parang enlightenment about racial issues or gender issues o parang sabi nga ng ating iba pang ka-universe na medyo ironic na ang goal niya ay magkaroon ng liwanag dito sa gender and racial issues pero yung na-perceive ng mga nakakita ng pictures na to and yung otherwise. Yung parang it backfired sadly. Na ayon kay Dasha Zhukova, ang paggamit ng chair sa photoshoot ay regrettable dahil nawala sa original context yung artwork, particularly given that the release of the article coincided with the celebration ng life and legacy ni Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Yung I Have a Dream. Tas, sabi ni Zhukova, I regret allowing an artwork with such charged meaning to be used in this context. I utterly abhor racism and would like to apologize to those offended by my participation in this shoot. Okay. Tapos kasi actually, may isa pang chair similar to this. It comes in the form of a white woman. Pero, siguro ang may isip naman ng mga tao kung ito naman yung inupuan, siguro, it depends din siguro kung context na naman in which this will be painted. For example, if an African American woman were to sit on this white woman chair, siguro racism din. Or kung lalaki naman, sexism, about diba? gender. So talagang there's no way you can get out of the onslaught ng mga negative comments tungkol dito. Kasi it's a heavy topic, 'di ba? Lalo na ngayon na especially with the presence of social media, 'di ba? Tulad nito pinost siya sa isang online magazine. And alam mo ba classmate Nina at mga ka-universe, after mapuna nitong mga ating mga netizens, itong picture na to kinrop nila. Kinrop nila yung picture, inalis nila yung chair, bali nakakita na lang sa picture yung editor-in-chief na si Dasha Zhukova. Tapos maski yung pag-crop na yun, probably may negative implications na ba't niyo siya kinrop? Is it because she's black? Ay, oo. Kasi ganun talaga mag-isip yung mga tao ngayon. Tas yun nga, racism probably wasn't the intended message, pero kasi the medium by which it was expressed. Ito na naman tayo with the words of our si paring Marshall McLuhan na, who says the medium is the message na the message is as effective as the medium it comes in. Na siguro since
nagkataon lang na yung elements masyadong nag-fit together in such a way that conveys racism. Kaya na-mess up yung message dahil sa medium. And you really do have to be careful how you put things together, lalo na in this day and age. Parang hindi mo pwede gawing excuse na it's an artistic form, di ba? Parang it's an art form na for fashion's sake or for creativity's sake, gagamitin ko to. I mean, hindi pwede kasi masyadong sensitive yung topic na tinatouch mo. Parang yung recently lang na may sariling social commentary ang photo shoot ni Mocha dressed as a nun and blowing a condom na parang ginagamit niya as a balloon. Na parang tungkol rin ito sa women's rights na yung being pro RH pero parang mali ang dating kasi hindi nagtutugma yung dalawang elements. Yung sensibilities niya with the sensibilities of the Catholic Church, we suppose. Pero ikaw, after finding out that this was actually supposed to be satirical work, anong na-feel mo? Kasi at first, di ba, horrified ka? Oo, grabe. Kasi nung nakita ko yung picture, akala ko talaga, totoong siya, babae. Pero yung pala, it's actually, di ba, parang gawa sa, it's an actual chair, di ba? Hindi naman talaga inupuan yung girl. Yun. Ngayon, naisip ko, for me talaga I mean, it's a topic na talaga na hindi mo pwede gawan agad ng ganito kasi, you can't explain everything. 'Di ba? Kapag lumabas to, andyan na yan, it's open for judgment. And kung i-explain mo na, ay hindi ganyan-ganyan, baka akalain ng mga tao, gumagawa ka lang ng rason para makaligtas sa, quote-unquote, kasalanan mo. Yes, that's true. It's very unfortunate na, kasi when there are two levels of art, diba? Na there's art for yourself and then there's art for others. Yes. Na there's the meaning is always or almost always clear at the personal level, pero there are a lot of things to think about kapag art for others nang nangyayari. Pero sana naman yung mga ganitong issue let's not be quick to judge. Yung let's know the nuances of art and language in communication, lalo na usong-uso na ang satire, deconstruction, postmodernism, sarcasm sa mundong ito, and kailangan we all operate on the same level. Yes. Maraming salamat mga classmates sa pagtutok nyo ngayong umaga sa Student YO Universe. Next Tuesday, ang Boses ng Estudyante strip ay mag-open with Lakwa Chica, same station, 10 to 11 a.m. Yes. At ang susunod namang programa ngayon ay Tala Tugtugan. Ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At nang himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka! Muli, ako si Nina. At ako naman si Vince. At ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice. Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers. It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. To everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics We don't just listen to the students' voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.